Okay, sagutan natin to. Sample problem 311. So, yung topic na to is work energy. Bago tayo pumunta sa work energy, isolve muna natin to using rectilinear. So, sabi dito, calculate the velocity V of the 50 kg crate when it reaches the bottom of the chute at B. Ito yung B. Pababa siya. Given the initial velocity, 4 meters per second down the chute at A. So, 4 muna siya, then pupunta pa ganon. The coefficient of kinetic friction is 0.3. So, mangyayari dito, so, babagal siya kasi may friction na kokontra sa kanya. Bababa. Okay, may acceleration yan. Actually, deceleration kasi hihina. So, from 4, expect natin na bababa. So, kapag nagsosolve tayo, kailangan mo munang malaman kung ano yung tinatanong. Ang tinatanong is, ano yung velocity. Okay? Ito, velocity pagdating dito sa B. So, yan yung tinatanong. Ngayon, paano natin sasagutan yan? Dapat alam mo yung mga equation natin. Sa rectilinear motion, meron tayong equation na ganito. So, 3. Ngayon, tingin ka dito ng may velocity. So, obviously, lahat naman may velocity yan. May initial, final tayo. Then, wala tayong time. Pero meron tayong distance. So, hindi na natin magagamit to. So, ito pwede. Ito wala tayong time. Pero meron tayong distance. Okay? Ngayon, ang problema, kailangan natin ng acceleration. Okay? So, kapag meron tayong acceleration, meron tayong distance, masosolve na natin yung velocity. Paano natin nahanapin yung acceleration? So, yung ating last time na topic ay, so alam natin na yung summation forces or force, that is mass times acceleration. So, yung net force nitong crate na to, okay, equal yan sa mass ng crate times the acceleration. So, makukuha na natin yung acceleration niya. Okay? Ngayon, hanapin lang natin yung force. Ngayon, paano natin nahanapin yung force? Hanapin natin yung force, mag-free body diagram ka dito. Sa block mismo. So, meron kang, ito yung inclined niya. Siyempre, ito yung, let's say, ito yung y-axis. Ito yung x-axis. Tapos, meron kang, ito yung crate. Yan. Okay. So, ang mangyayari, meron kang mga forces. Ano yung mga forces involved? So, syempre, meron kang weight. So, meron kang weight dito. And that weight is 50 kg times gravitational acceleration na 9.81. Okay? So, ngayon, ano pa ang meron dyan? Syempre, meron kang normal force dito. Yan. At dahil nagmumove pa ganon, meron siyang friction. Okay? Take note, yung friction natin is mu n. Okay? Tapos, kung titignan mo, nakalagay sa drawing dito, 15 degrees yan. So, dito, 15 degrees din. Ngayon, mas maganda kapag, kasi nga, ang kailangan natin ay itong equation natin na acceleration. So, dito, along x. Okay, along x. Take note, walang acceleration along y. Ngayon, para mas maliwanag, pwede mong i-rotate yung, yan, naka-rotate na nakaganyan. Ito yung y, ito yung x. So, ganyan ang mangyayari. So, mas simple siya. Pero, dito muna tayo. Pwede kong i-redraw yon yung na-rotate ko. So, mangyayari, ito yung y, ito yung x. X, y. So, yung free body diagram niya ay meron kang normal force. Tapos, meron kang
friction. Tapos dito, syempre, naka 15 degrees na siya na weight, 50 times 9.81. Okay? Tapos ito ay 15. So, ang kailangan natin is yung summation forces X. Ito yon, equals mass acceleration along X. So, along X dito, nirotate ko lang to para mas simple. So, para mahanap natin itong part na to. Ngayon, ano yung mga forces X? Siyempre, hindi mo naman alam to, pero mayroon tayong equation. Ang equation natin dyan ay mu n. So, kailangan muna nating malaman yung normal force. So, paano natin malalaman yung normal force? Malalaman natin yung normal force kapag nag-summation forces y ako equals, pwede rin sabihin mong mass times acceleration y. Ngayon, kung titignan mo, walang movement sa y o wala siyang ding acceleration, kaya ito magiging 0. So, summation forces y equals 0. Okay? Ngayon, pag nag-summation forces y ako, ano lang meron? Meron kang n, normal force. Okay? What else? Ito. Ngayon, i-component natin yan. Ano yung component niya? Meron kang y component and x component. Okay? Yung y component niya, itong part na to, is the same length dito. And that is cosine. Okay? So, cosine, tapos pababa siya. So, negative 50 times 9.81 cosine 15 equals 0. So, meron na akong normal force. Normal force is 50 times 9.81 cosine 15. So, yan yun. Okay? Yung next ay, so, meron ka ng normal force, makukuha ko na yung frictional force. Ang mu natin is 0.3. Okay? So, pwede na tayo mag-umpisa dito. Okay, summation forces X. Ilagay ko lang dito, summation forces X equals mass acceleration X. Yan yung unknown. Okay? Tapos, force. Frictional force. That is mu n. Then, yung component nito. Okay? Ng weight na yan. Yung component yan is yan, that is sine. So, minus 50 times 9.81 sine 15 equals mass. Ano yung mass ng crate? That is 50. Ang acceleration, AX. So, makukompute mo na. So, ilagay lang natin dito, mu is 0.3. N is ito, 50 times 9.81. Okay. Then, cosine 15 minus 50 9.81 sine 15 equals 50 AX. Okay, check natin yung equation natin kung tama. So, you have this one. Okay. Minus 9.81 sine. Then, you have 50. So, ang kakalabasan, ang ating value ng AX ay 0.3037 meters per second squared. Okay? So, meron na tayo nito. Kung babalikan natin, kailangan natin yung equation na yan dito. Okay? Para makuha yung final velocity. So, kopyahin lang natin yung equation. So, you have the final velocity, okay, squared equals initial velocity squared plus 2a, then yung distance.
Okay? Yan. Okay. Now, take note, yung acceleration na na-compute natin, kung tutuusin, positive yung nakalagay dito, pero kailangan nating i-correct kasi nga bumagal yung kanyang velocity. From 4, bumagal yan due to friction. Or kung titignan mo, itong force na to, okay, sa y natin, ito mas mababa kaysa dito. So, ibig sabihin yung net force niya ay pataas. Or in this case, papunta sa x. Papunta sa x, yung force niya, pero yung movement ng crate, pa ganon. So, opposite siya. Ibig sabihin ng opposite ay deceleration. Okay? Nagkakaroon siya ng deceleration, bumabagal. So, kailangan nating i-correct yung ating acceleration, gawin nating negative para maging deceleration. So, ibig sabihin nandito, gagawin natin to negative a, ax. Okay? So, pwede nating ilagay yung ating mga values. So, you have final velocity. Initial velocity is 4 meters per second. I-squared natin. Minus, kasi deceleration, 2. Then you have 0.3037. Okay, times the distance. Ang distance natin, kung babalikan natin yung problem, sa drawing, 10 meters. Okay, kaya lalagay ko dito, 10 meters. Siyempre, square root mo, yung final velocity natin ay nasa 3.15 meters per second. So, yun yung final velocity. So, yun yung paggamit kapag gagamitin mo yung rectilinear na discussion natin last time. Ngayon, ano naman yung energy or work energy method? Yung work energy method ay ganito siya. Okay? So, yung equation natin magiging okay. So, sa libro, ito yung equation niya. Ito yung work 1 to 2. That is T2 minus T1. Ito yung work. Ito yung kinetic energy. Ano equation natin ng work? Ang equation natin ng work ay force S. Okay? So, that product yan. Kaya lang, na-discuss na natin last time, pwede itong tangential. Okay? Ngayon, ano naman yung T? T or T2 is 1/2 M. Then you have V2 squared kapag 2 yun. Kapag 1, 1 naman. Okay. Ngayon, kumpitin muna natin yung ito. Okay, paano natin kukumpitin yan? So, babalik tayo sa ating free body diagram kanina. Yung free body diagram natin ay so, ito. Okay? Yan yon. Ngayon, kung tutuusin, yung kanyang movement ng crate ay ganyan. Okay? So, yung nakalagay dito, Ft, tangential force, tangent sa movement. So, ganun lang naman yon. So, basically, yung tangent na yan, ito yung summation forces along x. So, ito yung frictional force saka ito. Na na-compute na natin, ito yon. Okay? So, yan siya. So, that would be okay. Sige, isulat muna natin yung Ft na yan. So, Ft ay sige, ilagay na natin yung
pati yung S. Okay? That is 0.3, 50, 9.81, cosine 15, minus 50, 9.81, then sine 15. Pero take note yung S ay times 10. Ngayon, ang mangyayari dito, kung kukumputin mo ito ay positive. So, ang result niya ay magiging 151.8523 joules. Kung papansinin mo, yung work ba niya ay positive or negative? Same din kanina sa analysis kanina, kapag opposite yung force sa displacement, negative yon. Kaya ulitin ko, yung ito kanina, okay, drawing ko lang dito na ito yung X, ito yung Y. So, meron kang crate. Yung movement ng crate ay papunta sa left. Ibig sabihin yung displacement niya ay to the left. Okay? O kung kaya gusto mo, negative. Pwede rin yun. Kaya lang yung force mo, yung net force mo ito, ay positive. So, papunta doon. Yun yung net force. Ito yung Ft. So, kapag magkasalungat sila, yung work mo ay negative, kaya ilalagay ko dito ay negative. Okay? Then, balik tayo sa equation na to. So, meron na tayong negative 151.8523 equals ano yung T2? Yan yung hinahanap natin. 1/2 mass. Ang mass natin is 50. Tapos, V final squared. That is the V2. Minus. Okay? So, minus. Ang mangyayari, meron kang 1/2 50, then you have times 4 squared. Okay, ito yung initial velocity. So, kapag nangyari yan, okay, tingnan ko kung tama equation natin. Kapag kukumpute mo yung VF, ang VF natin ay 3.15 meters per second. Okay? Same siya kanina sa computation natin na sige, hanapin ko lang. Nawawala yung computation natin isa. Yan. Kanina, 3.17 din. Pero saglit lang. Ito. Ito yung ating computation kanina. Using rectilinear, 3.15 din. So, medyo mas mahaba, or sa discussion ko last time, sa rectilinear, kailangan mong computin yung acceleration bago ka mag-arrive sa velocity. Pero dito, wala nang computation ng acceleration. Diretso na kaagad sa velocity. Siyempre, ginamit natin yung work. Ito yung work, then you have energy. So, yan yung problem. Example problem 3.11.